Praise God. So last Sunday po ay minaksan natin yung tayo ay niluwalhati na ng Diyos or glorified na po tayo. At yun po ay yung ating spiritual na kalalagayan ng ating pagkatao. Lalo na yung ating isipan ay pag pinag-usapan na yung kalayaan sa kasalanan at nagtitiwala ka sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ay naroon na meron ka ng maliwanag na pagkaunawa at natatanggap na natin na yung ating espiritu ay wala na sa pagka-guilty, nawawala na sa ating isipan yung takot, habang nagiging maliwanag yung kasakdalan, yung kaperpektuhan ng ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ito po yung journey ng ating pag-aaral or pananampalataya sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga salitang, matiyagaan nating pinagtutuunan ng ating isipan, no? Tayo ay pumopokus kahit na meron pa tayong mga iniisip na mga alalahanin sa buhay, sa lupang ito. Pero yung katotohanan naman ng liwanag ng salita ng Diyos, dapat po ay lalong nagliliwanag ito sa ating isipan kung bakit yun din yung nagiging inspirasyon o kaaliwan. Pinaksa din natin yun doon sa sa Romans, sa chapter 8, sa kalalagayan ng mga first century believers that time. Kung ipinipicture natin sa ating isipan, ay sila ay nasa kalalagayan ng pag-uusig, sila yung mga hinahamak. Kaya yung pong picture ni Lazarus doon sa talinghaga nung patungkol doon sa Hades ng pagdurusa. Si Lazarus po ay nagre-represent sa mga Hudyo na hinahamak at sila po ay nasa mababang kalalagayan. Kung titingnan sa estado ng pamumuhay pang pisikal, ay napakababa ng kalalagayan ng mga mananampalataya at that time. Kaya nirepresent ni Lazarus na isang mahirap, parang isang pulubi, pero noong siya ay ipinakita na pagdating sa paraiso ay inaaliw siya, di ba? So, kasi kalalagayan po ng mga mananampalataya at that time ay napakahirap, verse 18, sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito. So, yung pagtitiis pong tinutukoy dyan, yung tinitiis nilang persecution, tapos ang mga believer nga po ay kakaunti. Majority po ay nanatili sa kautusan at nasa panig ng mga religious leaders that time. Kung imagine natin yung kalalagayan nila, napakahirap nung kanilang mga tinitiis. Sabi doon ay, napatunayan ko na ang mga pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin, sabi ni Apostol Pablo. Parang binibigyan ni Apostol Pablo ng pag-asa na kahit na yung mga sufferings nila nung time na yon, their present time nila, sabi niya, are not worthy, ay hindi mo dapat itumbas to be compared with the glory which shall be revealed in us. In their time, yung glory ay inaantay nila yung kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos na magaganap AD 70 nung bumagsak yung templo. Yung day of the Lord ay kasama yung judgment sa nation Israel, sa Jerusalem. Kasama rin nun yung revelation ng kaluwalhatian nung ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. So yun po yung napakagandang ipinapakita ni Apostol Pablo sa buhay ng mga mananampalataya that time, na meron silang sufferings, meron po silang mga pagtitiis. So imagine natin yon, kung tayo ang nasa kalalagayan ng kanilang buhay. Napakahirap ng mga mananampalataya, di ba? Pero meron silang inaasahan. In our time, meron din naman tayong mga sufferings, pero kung tutuusin, napakalaya natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos, diba? Walang makapipigil sa atin. Pero in their time, napakatindi ng mga persecution. At talagang sila po ay, kumbaga parang bantay sarado ang kanilang mga pagkilos, dinomero. Kaya sila ay nasa kalalagayan ng pagtitiis. Yun din yung sinasabi doon sa Matthew, ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Hindi natin inia-applyan sa atin. Sa kanila yon na meron silang parating na tribulation, nagpapasimula na yung mga pag-uusig, no? Kailangan nilang huwag i-give up yung kanilang pagtitiwala kay Jesus. Kaya dapat nilang magtiis hanggang doon sa wakas nung panahon na yon, yung Old Covenant world, Old Covenant system, matatapos kasi yon, magwawakas yon. Kaya yun ang sinasabi na ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Pero hindi tayo yon, hindi sa atin po yon. Kasi in their time, meron silang
tribulation, meron silang sufferings na talagang nararanasan nila sa kanilang buhay. So, maliwanag po yun. Pero paano naman yung application natin? Sa buhay natin meron tayong mga sufferings din. Pero kung pag-aaralan mo, maliit lang ito kumpara sa panahon nila, dapat hindi tayo napipigilan sa tinatawag na pag-asa dahil yung kaluwalhatian nasa atin na. In our time, glorified na po yung ating espiritu. At pinag-aralan natin ang ibig sabihin ng glorified, yung ating espiritu ay secured na yon. Yung feeling or yung presence ng Diyos, nananahan sa atin, complete ang kanyang pananahanan. Tayo ay tahanan at templo, sanktuaryo, sambahayan ng Diyos. In the Spirit, diba napakaganda nun? Na alam mo na ang Diyos ay kasakasama mo. Kaya yung isipan natin, kung nagtitiwala sa mga kanyang mga pangako, ay doon nagkaroon ng manifestation na ang kabuuan ng pananahanan ng Diyos kapag yung ating isipan ay nakipagkaisa doon sa kanyang mga salita na ginawa na benepisyo sa buhay natin doon sa krus ng Kalbaryo. Okay, so yan yung napakaganda sa buhay natin, no? Yung sinasabi na lahat ng complete presence ng Diyos, hindi partial, no, ay nasa sa atin na. Dapat natin yun pagtiwalaan po habang tayo ay nabubuhay sa lupang ito. Although in the physical, ay meron din tayong mga sufferings, meron din tayong mga dinaranas na mga problema. Kasi makikita natin yung kabuuan ng buhay na meron ng isang mananampalataya kung bakit sinasabing tayo ay blessed na in the spiritual. Pinagpala na ng lahat ng pagpapala, sabi ng Ephesians 1:3. At kung bakit masasabi na mayaman tayo, si Jesus ay naging dukha para tayo ay yumaman. Paano yung word na dukha? Yung poor in the spirit kasi ay pag ikaw ay wala sa iyo ang presence ng Diyos, ang isang tao ay nasa karalitaan ng kanyang spiritual na estado ng buhay. Poor in the spirit. Poor in the spirit kasi nasa kamatayan. Di ba? Ngayon, dahil doon sa krus ng Kalbaryo na ginawa ng Panginoon, kinuha niya yung ating karukhaan. Yun nga yung sinasabi ng Romans 8:3, became sin. Naging sa kanyang laman ay dinala niya yung kahirapan o karukhaan ng lahat ng tao. Naging sinful flesh. Yung kanyang physical ay bagaman dati ay walang nature ng kasalanan, pero doon sa krus ay naging anyong lamang salarin, makasalanang salaring laman, sinful flesh, para hatulan yung kasalanan. Kaya naging dukha siya doon sa krus. Yung karukhaan natin, kinuha niya para tayo ay yumaman. At nais kong makita ninyo, although meron tayong mga sufferings pa rin sa lupang ito, sa physical, kakaroon ng problema, mga failure, mga family problem, nagkakasakit, mga pagtitiis, mayroong kahirapan, krisis sa buhay, may mga banta ng mga panganib, minsan sa iba't ibang lugar. Pero dapat lagi nating nakikita o hindi na mawawala sa isipan yung kagandahan ng kaluwalhatian na meron tayo habang nabubuhay sa lupa. At doon pa lang ay makikita natin na kahit na tayo ay may iba't ibang uri ng kalalagayan sa buhay sa lupang ito, pero yung ginawa ni Jesus, hindi na yun masisira, hindi na yun magigiba, hindi na yun mawawala. Yun yung kayamanan na hindi na mananakaw, hindi na makukurap, hindi na masisira kailanpaman. Dapat magstay yun sa ating isipan para yun yung maging inspirasyon mo, no matter what minsan, yung mga dinaranas at estado ng buhay ng bawat isa. Okay, tingnan muna natin yung Ecclesiastes chapter 1 verse 2. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mangangaral. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Alam nyo, ito'y introduction pa lamang ni Solomon. Kilala naman natin si Solomon, di po ba? So, sa ilalim ng silong ng langit ay buhay ng lupa. Let's say, isang tao, pag siya ay naging isang ganap na yung kanyang pagkatao, kalimitan siyempre bumubuo ng pamilya. Ecclesiastes chapter 1 verse 14. Aking nakita ang lahat ng gawa na nagawa sa ilalim ng araw, at narito, lahat ay walang kabuluhan at nauwi sa wala. So alam natin na sa ilalim ng silong ng araw, ito yung earth, ay sobrang abala mga tao. May iba't ibang mga ginagawa at mapipicture natin sa karanasan natin para tayo makasurvive sa buhay sa lupang ito
ay masusuma mo mula ng isilang ang isang tao sa pag-aaruga ng kanyang mga magulang, no, yung meron silang mga anak, ang pangarap nila ay magkaroon ng magandang kinabukasan, maging successful, yun ang lahat ng magandang pangarap. Although iba-iba ang klase ng standard ng buhay ng tao sa lupa, merong tinatawag na mababang uri ng pamumuhay at merong middle class, 'di ba? Masabi natin yung mga medyo may mararangyang buhay, yung mga klase ng buhay ng tao sa lupang ito, iba-iba. Hindi lahat ay mayaman, hindi lahat ay mahirap, hindi lahat ay ordinaryo, 'di ba? So, abala lahat sa mga bagay-bagay narito sa lupa. Lundag tayo sa chapter 2 ng Ecclesiastes, verse 11. Nang magkagayon, minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay at ang gawain na aking pinagsikapang gawin. At narito, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala at walang pakinabang saan? Sa ilalim ng araw. So alam natin na napakatalino, naging mahusay na leader si Solomon dahil sa pinagkaloob na karunungan sa kanya, katalinuhan ng Diyos na hindi niya hiningi. Pero ang purpose sana noon ay gamitin niya sa layunin niya sa bansang Israel sapagkat ang bayan nila ay pinili. Pero nakalulungkot sapagkat sa panahon ng pasimula ng leadership ni Solomon ay lalo ng naging grabe yung pagrebelde ng bansang Israel, no? At doon din sa panahon na yon ni Solomon naganap dahil nahimok siya sa dami ng kanyang asawa, yung mga Diyos-Diyosan at paniniwala ng kanyang mga asawa ay naano siya, na-impluwensya siya, di ba? Imbis na siya yung maka-impluwensya, siya yung na-impluwensyahan. Kaya sa panahon din ni Solomon, naganap yung pagsamba ng maraming mga Israelita kay Moloch na doon ay sa Valley of Hinnom ay naghahandog ng mga bata, inaapuyan yung mga bata, ino-offer doon sa Diyos-Diyosang si Moloch. Kaya, nung bandang huli, na-realize niya yung kanyang mga pagkakamali na kahit na maraming successful na mga magagandang contribution sa bansang Israel ang kanyang nagawa at siya rin sa panahon din niya naitayo yung templo, yung first temple. Dati tabernakulo lang, yung mga tent. Pero nung itinayo na yung templo, yung talagang matibay na building, yun po ay sa panahon ni Solomon at yari sa mga ginto, mga matataas na uri ng mga mahahalagang pilak, ginto, copper or brass at mga mamahaling mga gamit sa loob ng templo. At napakayaman ni Solomon. Nasa kanya na ang lahat ng bagay. At kung pag-aaralan natin ay wala na siyang hahanapin pa. At kung sa pagkalalaki ay sa dami ng kanyang naging asawa ay nasa kanya na ang lahat ng bagay. Minsan, habang nasa lupa, akala natin ay pag mayroon ka na ng lahat ng mga bagay na ito, masasabi mong parang ikaw na yung pinagpala sa lahat ng mga bagay. Pero, bakit nasabi ni Haring Solomon yung mga katotohanan na to na lahat ng kanyang ginawa ay pawang walang kabuluhan. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Bakit? Kasi na-miss niya yung talagang purpose ng Diyos sa kanyang buhay. So, ibig sabihin, sa buhay natin sa lupang ito, minsan ang focus lamang ng maraming isipan at yun talaga ang nangyayari ay yung mga bagay lamang dito sa lupa. Wala namang masama dahil binigay din ng Diyos ang mga bagay na pangangailangan sa pisikal. Siya ang may gawa ng langit, siya rin ang may gawa ng lupa. Lahat ng bagay ay nanggaling sa Kanya. Pero pag ating pinag-aralan, ang isang bagay na namimiss ng tao, hindi niya namamalayan para lamang siyang isang singaw. Alam niyo yung vapor, sumulpot, pagkatapos ay mawawala. Yun sa James chapter 4 verse 13. Magsiparito ngayon kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doong 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Diba itong kaisipan nating tao na pwede makapunta tayo sa isang lugar na doon ay sagana at para tayo ay tumubo or mag-prosper. Nasabi ng verse 14, kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin, 15, ay kung loloobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o iyaon. Datapot ngayon ay magmapuri kayo sa inyong mga pagpapalalo. Ang lahat ng ganitong pagmamapuri ay masama. So, kahit anong ganda nung ginawa mo pala sa lupang ito, mga plano para sa ikag-uunlad at ikasasagana. Pero kung ang mga bagay
na talagang layunin ng Diyos ay wala sa iyo o na mismo, ang sabi doon, ito'y masama. Bakit? Sapagkat ito'y uuwi sa walang kabuluhan. Di ba? Mawawala din ito. So, sabi ko nga, paano ba pag pinag-aralan mo yung maging mausisa ka sa buhay ng tao? Ito yung mga kalalagayan ng tao lower, middle, upper. Parang pag ikaw ay nasa upper class, marangya ang buhay, napakapalad mo. Hindi kayong kagaya ng mga nasa middle at saka sa lower, lalo sa lower class na walang pambayad sa kuryente, walang pambayad sa ganito, na puro utang, halos ang buhay ay isang kahig, isang tuka. Kung ipipicture mo, iba-iba ang buhay ng tao. At minsan, maiinggit ka, bakit kaya hindi ako naging ganon? At minsan, ang perimeter ng maraming mga tao, ang blessing nga, ay nandito sa buhay sa lupa. Diba? Merong mga tao na pag nasa upper class at talagang kaya niyang gawin ang lahat, puro enjoyment siya. Nagagawa niya ang gusto niyang pag-enjoy sa lupang ito. Pero yung mga nasa lower class, lugi. Hindi siya makapag-enjoy na kagaya nung ginagawa ng mga ito. Sabihin na natin na, kasi hindi ka nag-aral, pabaya ka. So iba-iba yung mga dahilan. Bakit ka naging nasa lower class? Kasi siguro yung mga magulang niya ay hindi mataas ang edukasyon, walang naipamana. Kaya nagisnan nung ilang mga tao at karamihan, nabuhay sila sa mahirap na pamumuhay. Kaya yung iba naman nagsusumikap na makaalis sa kahirapan. Wala namang masama. Kaya mayroong mga nagsusumikap na mag-aral, maging masinop, para tumaas ang antas ng buhay. At mayroong nagiging successful, may nagtatagumpay. Meron namang hindi nagtatagumpay. Yung iba naman, wala namang pangarap. Parang kay sera-sera, whatever will be. Bahala na. At ang iba naman, kung ano pa yung nasa lower class, yun pa maraming anak. At dahil sa dami ng anak, kita mo, hirap lalo sa buhay. At wala nang minsan nasa isip kung kailan ang ayuda. Wala namang masama. Pero nakakaawang kalalagayan, di ba? Yun naman nasa middle class, okay, medyo nakakapag-enjoy yan, pero hindi kagaya nung nasa upper class. Ano yung ating maglalaro sa ating isipan? Parang merong nakakalamang at merong hindi naging maganda ang buhay hanggang sa siya'y namatay. Hanggang sa natapos ang kanyang buhay, hanggang sa namatay siya meron pa rin mga bayaring utang na hindi na niya nabayaran. Malungkot ang buhay. Yun namang mga nasa middle class, okay naman, bagaman dumarating ang krisis, may time naman nakakaraos din. Diba? Pag pinag-aralan mo yung antas ng buhay ng tao sa lupang ito ay iba-iba. At minsan nga, yung iba kung bakit napapasok sa mga gawaing hindi maganda, akala niya wala nang paraan para makaranas ng marangyang buhay. Minsan iniisip ng iba, one time lang ito. Pag nakalusot ako rito, maiaahon ko sa kahirapan ng aking pamilya. Mabuti kung nakalusot, kalimitan ay nabibisto, nahuhuli, at ang uuwian ay may kaso siya, kulungan o anumang parusa ang nararanasan. Iba-iba ang nangyayari sa buhay sa lupang ito sa ilalim ng araw. Napakaganda ng kalalagayan ng mga upper class. Sabi ko nga, na-enjoy niya yung lahat ng gusto niyang ka-enjoyin. Pero tandaan nyo, makikita natin yung sinasabi ng Ecclesiastes at itong sinasabi ni James. Sabi ng 14, kayo ngang hindi nakakaalam na mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Yun yung katotohanan, no? Nasabi ko nga, yung buhay natin sa lupang ito, pag ikaw ay naging matalino at napaka-bless po natin na naunawaan natin unti-unti, tiyaga nga lamang ang mga salita ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat dito nakapaloob ang pinakamataas na antas ng pagpapala at ganda ng buhay na makakamit ng isang tao. Yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na marami ang hindi pumapansin, hindi nauunawaan ng lubusan, ay hindi naiintindihan na kung bakit ibinigay ni Jesus yung kanyang buhay rito. At ito minsan misinterpret ng marami. Yung sinasabi ng Hebrew 9 verse 27. And as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Maraming tao, kino-quote ang verse na to. Itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ang paghuhukom. Ang agad na pagka-interpret o pagpapalagay na ito ay tumutukoy sa anong ating iniisip. It is appointed unto man once to die, but after this is the judgment. Ang pagkaunawa natin, yung physical, tayo ay mamamatay, di ba? Maski ako noon. Pero pag kinuha mo yung context nito, kasi ipinapalagay agad natin ito'y tumutukoy sa physical na kamatayan o isang personal na paghuhukom sa katapusan ng panahon.
Ngunit kapag binasa natin yung kabuuan ng sinasabi ng Hebreo, simulan natin sa verse 24. Sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, nakahalintulad lamang ng tunay, kundi sa talagang langit, upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. Si Kristo po yung ating pinaka-high priest. Siya yung pumasok sa dakong kabanal-banalan. Kung sa Old Covenant ay physical temple, ay mayroong bahagi ng banal na dako, holy place, at saka Holy of Holies. At ang pumapasok lang doon sa dakong kabanal-banalan para maghandog para sa kasalanan ng nation Israel, no? Ang papasok lang doon yung high priest. Pero dito sa bagong tipan, si Jesus yung ating high priest. At ang kanyang pinasok ay hindi yung physical temple, kung hindi yung makalangit na dakong kabanal-banalan. Sabi nung 24, ulitin ko, sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay. So in the spirit, hindi sa physical. Nakahalintulad lamang ng tunay, kung hindi sa talagang langit. Yun daw, yung physical, kahalintulad lamang. Anino nga siya daw. Kundi sa talagang langit, upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos, dahil, kanino? Sa atin. Dahil sa lahat ng tao. Tuloy natin, 25. At siya'y hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kanyang sarili. So, minsan lang yung kanyang paghandog. Nagaya ng dakilang saserdote, o yung high priest, na pumapasok sa dakong banal taon-taon, na may dalang dugo na hindi niya sarili. Yung high priest noon, pumapasok siya sa Holy of Holies once a year, paulit-ulit. At may dalang dugo ng hayop para sa kapatawaran ng kasalanan ng nation Israel. Pero hindi niya dugo. Unlike Jesus, siya yung high priest na pumasok hindi sa physical temple, kung hindi sa talagang langit. At ang dala niyang dugo ay sarili niya, hindi galing sa hayop. Okay, sabi doon, 26. Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanglibutan. Iyon yung high priest sa physical. Datapot ngayon ay minsan siya'y nahayag, si Jesus, sa katapusan ng mga panahon. Pag sinabing katapusan ng mga panahon, sabi diyan, in the end of the world, kasi matatapos na yung old covenant, yung old temple. Kaya siya ay pumasok, sabi niya, but now once in the end of the world. Di ba? Malinaw dyan, magiging tulong pa nga yan na ang tunay na end of the world ay hindi yung planetary world, kung hindi yung old covenant world. Kasi tinapos na ni Jesus yung mga trabaho noong lumang sistema. Yung old covenant law of Moises. Yun yung world na tinutukoy. End of the world. Had He appeared to put away sin, para alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng paghahandog nga ng kanyang sarili. Naintindihan niyo po ba? Hello? Sana magkakasama tayo. Nakikita natin yung sa ating isipan na si Jesus, nung katapusan, nag-appear siya nung katapusan nung mundo ng lumang tipan. No? Inihandog niya yung kanyang sarili minsan lamang. Hindi kagaya ng mga high priest, yearly. At ang dugo ni Jesus, ang dala niya, sarili niya. Pero yung mga high priest, nung old covenant system, ay hindi kanilang dugo, kundi dugo ang galing sa hayop. Pero ito, para tapusin yung kasalanan, to put away sin. Kaya sinasabi natin, tapos na yung kasalanan. Dahil sa paghahandog ni Jesus, minsan at magpakailanman, inalis na niya yung kasalanan by the sacrifice sa pamamagitan ng kanyang sariling sakripisyo. And then, papunta tayo sa 27. Ito yung nami-misquote natin nung araw. And as it is appointed unto man once to die, but after this is the judgment. Ibig sabihin, doon sa ginawa ni Jesus, na siya yung naging high priest at siya pumasok sa talagang dakong kabanal-banalan, which is yung totoong langit, ay sabi diyan, ito ay ipinapakita nito ayon sa konteksto na mas luminaw ang tunay na larawan. Ang itinalagang ito ay hindi personal na takdang kamatayan ng bawat tao, kung hindi ang itinakdang kamatayan at paghuhukom na tinupad ni Kristo para sa sangkatauhan. So, ibig sabihin, yung dapat na ating kamatayan at paghatol, kinuha ni Jesus. Amen? Itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Pero yun ay para kay si Jesus ang gumawa nun. Pagkatakda sa atin na tayo ay mamatay at dadako tayo sa judgment, hindi na mangyayari sa atin dahil si Jesus na ang gumawa noon para sa atin. Amen? Pag hinimay-himay mo, yung ganda nung ginawa ni Jesus doon sa krus para sa tao, kahit na anong kalalagayan ng buhay mayroon ka sa lupang ito, hindi ka lugi.
Pero kahit na anong ganda ng buhay mo, tingnan nyo magaling, kahit na saan ka narito, pero kung wala to, pare-parehong uuwian ng lahat ng ito. Walang kabuluhan. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Maaaring nag-enjoy ka, nakalamang ka, hindi naranasan ito yung naranasan mo. Pero ang sabi, ang buhay natin ay parang singaw, vapor lamang. Ang gusto kong makita natin dito, ay kung gaano tayo ka-bless na nagkaroon tayo ng encounter sa kagandahan at kung ano yung kayamanan na meron tayo sa ginawa ni Jesus. Na may pagmamalaki mo at talagang ma-appreciate mo sa buhay mo no matter what minsan ang kalalagayan mo sa buhay sa lupang ito. Hindi ka dapat mainggit doon. At ito naman, hindi dapat magmayabang doon. At hindi ka dapat, yung mga naririto ay dapat, hindi laging parang walang kwenta naging buhay ko. Yung iba nagko-commit ng suicide pag nakitang wala ng pag-asa. Minsan, merong tao na single na buhay hanggang sa'y mamatay. Single na lalaki at single na babae. Meron namang parang nakakaingit dahil ang ganda ng love life nila sa buhay at ang ganda ng kanilang pamilya. Makinig kayo magaling. Binavalue natin ang family. Pero kahit anong ganda ng buhay ng pamilya, kasi merong pamilya na talagang family-oriented, conservative, naging maayos, naging maganda ang buhay. Pero kung mamiss mo ang mga bagay na ito, sa ilalim ng araw, walang kabuluhan. Naging maganda lang ang buhay mo habang nabubuhay ka sa lupa. Gusto kong makita nyo to at maunawaan nyo para mawala sa atin ang paghatol, paghamak, pagmamayabang, at pagmamaliit sa sarili. Dahil ito yung tunay na kayamanan na ginawa ng Diyos kung bakit mismong siya iniwan niya ang langit at tiniis sa krus ang naging kahirapan para lamang makamit natin kahit sino ka man, successful ka man o hindi ka naging successful sa buhay sa lupang ito, ito lamang ang may kabuluhan na meron ng isang tao habang nabubuhay sa lupa. Ang nakakalungkot, kaya nandito ka, kaya narito ka, kaya lamang ka sa enjoyment at ito naman ay wala nang in-enjoy kung hindi kahirapan. Remember Lazarus. He is a picture ng believers that time. Sugat-sugat. At sabi doon ay ang mga aso lumalapit sa kanya, hinihimod yung kanyang mga sugat. Parang walang kwentang buhay meron siya. But that is a picture ng mga first century believers. Pero pagdating sa kabila ay inaaliw. Talinghaga po yun eh. At yung mga nag-enjoy naman nasa upper class na talaga namang nasa kanila na ng lahat ay nandun sa pagdurusa. Yun ay para sa mga Hudyo na judgment dahil sa kanilang pagbaliwala ni-reject nila si Kristo. Hindi po masama kung ikaw ay nasa upper class, middle class, or lower class. Pero ang ginawa ni Jesus ay para sa lahat ng buhay ng meron ng tao. Sana makita niyo yung kagandahan na to. Para lalo pang makita natin yung napaka-palad natin, napaka-blessed natin, na talagang maging kayamanan natin ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At lalo natin pagyamanin. Lalo na mong linangin. Kung bakit tayo nag-aaral, para makita mo kung gaano kaganda. Bakit sinabi ng Bible na dapat tayo'y lumago sa pagkaalam? Sabi ng 2 Peter 3:18, datapwat magsilago kayo sa biyaya. Ito po yun. At sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo, yun sa ginawa niya sa krus, at tagapagligtas na si Hesukristo. So makanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Diba? Dapat balanse buhay natin. Dapat hindi natin pinababayaan ang ating journey sa paglago. In spite kung ano man ang level ng buhay mo. Dito nga ang daming appointment, ang daming transaksyon. Sabi ng isa kong kaibigan, kumpare, ang dami kong kasing medyo laylo ako ngayon sa mga namin, sa mga activities namin, sa mga programa ng simbahan. Para daw siya ngayon ay nasa mababa ka. Sabi ko, hindi naman dapat ganoon. Sabi ko, ang mga tao, lalo na yung mga professional, yung nasa mga business at taas ang posisyon, very busy yan. Ang dami yung mga appointment, mga transaksyon. Pero sabi ko, may paraan palagi. Yung journey nga nung ating pag-aaral, nasa YouTube. Meron tayong mga online Bible School, dapat di natin pinababayaan yan. Hindi lamang dapat na yung araw ng linggo. Yung araw ng linggo ay parang na lang natin ito follow up na pinupost tayo, minomotivate tayo. Kagaya nito, na wag natin kaliligtaan. Bilang tayo ay mga anak ng Diyos, katawan ni Kristo, ay lalo tayong nagsusumikap na magkaisa ng pananampalataya at pag-iisip. Tingnan natin. Sa Ephesians chapter 3, verse 17-19, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi nga, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo yung tahanan na ng Diyos. At yung pananampalataya na yan ay tuloy-tuloy. Lagi kang conscious upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig.
So ito yung pag-ibig na ginawa ni Kristo sa atin ay diyan katitibay, diyan kalalalim, no? Yan yung magpapatibay. Ay lumakas upang matalastas pati na ang lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. 19. At makilala ang pag-ibig ni Kristo na hindi masayod ng kaalaman upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Diyan manggagaling yung kapuspusan. Hindi po yun sa pag-iyak. Hindi yan sa ikay natutumba. Hindi yung ikay nagsasalita ng kung ano-ano na hindi mo naintindihan. Hindi yung ikaw ay nangangatal. Ang kapuspusan ay sa paglago sa pagkakilala sa pag-ibig ng Diyos. Kung ano ang lalim, ang luwang, ang lawak. Saan nanggagaling yon? Sa salita ng Diyos. O di ba napakalinaw po niyan na dapat yun ang mangyari sa ating mga mananampalataya. Makita natin yung lawak at lalim ng pag-ibig ng Diyos. Minsan kasi, pag nagbubulay-bulay, pag sinabi kasing espiritu, hindi nakikita. Alam niyo po, pag pinag-aralan natin itong physical, corrupt to eh. May panahong malakas, pero darating ang panahong humihina. Kaya sabi ng 2 Corinthians 4:16, kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagaman ang aming pagkataong labas, outward man, physical, pahina. Yet, the inward man is renewed, nagbabago, day by day. Dapat nga bawat araw habang nakapokus ka sa ginawa ni Kristo ay mayroong mga fresh revelation at mag-i-inspired ka. Although our outward man, napapagod to, unti-unting nanghihina ito. Kaya kung ipopokus natin yung ating isipan sa physical, pag pabago-bago ang panahon, naaapektuhan yung ating kalusugan, diba? And then, makikita mo, iba-iba ang klase nararamdaman natin. May time na malakas ka, may time na hina ka, may time na in mood ka, may time nasakit ang ulo mo sa kaiisip ng iba't ibang mga bagay sa physical. Alam nyo, sabi ko nga, pag pinukus mo, ang pangako ng Diyos is spiritual blessing. In the spirit, by faith, yung ating espiritu secured na. Pinananahanan na ng Diyos. Pagdating ng time na wala na tayo rito, saka natin ma-fulfill yung pagkaunawa, kabuuan, kung ano yung nasa spirit. Ang sabi ng Korinto, kung merong katawang ukol sa lupa, makinig kayo magaling, merong katawang ukol sa spirit. Ang ating pagkaunawa ngayon, hindi natin nakikita yung espiritu. Pero ako, naglalaro sa isipan ko, perfect yung body sa espiritu. Walang sakit, walang problema, walang kalungkutan. Kung merong enjoyment sa physical, naniniwala ba kayo dahil ito yung pangako ng Diyos ay spiritual blessing? Mas matindi ang enjoyment in the spirit. Naniniwala ba kayo? Although we are still here in the physical body, andito pa rin tayo sa physical, hindi masyadong maliwanag yung kapag ikaw ay nasa spirit na fully at wala ka na sa physical. Ako naniniwala ako, mas grabe yung enjoyment in the spirit. Kasi itong physical, nanghihina ito eh. Nagkakasakit ito kung ano minsan ang nararamdaman mo. Kasama na nga yung meron tayong emosyon, nasasaktan tayo, nalulungkot tayo, nabibigo tayo. Habang ikaw ay nasa physical. Kaya pag kinuha mo yung sinabi ni Paul sa mga believers that time, yung Romans 8:14, na hindi mo maihahambing yung kaluwalhatian in the spirit na mahayag compare sa mga pagtitiis na nararanasan dito sa physical. Amen? Kung bubulay-bulayin mo dahil yun ang pinakapangako ng Diyos, pinaka-ultimatum at pinaka-final na blessing ay pinagpala tayo according to Ephesians 1:3 ng lahat ng pagpapalang espiritual. Kaya nga lamang nasa physical tayo, hindi pa puli yung ating pagkaunawa doon dahil andito pa tayo sa physical. Pero naniniwala ako, kung mayroon mang enjoyment na nararanasan sa lupang ito, walang masama. Pero kung hindi ka nakaranas ng enjoyment na ginagawa nito at ikaw ay parang lugi, hindi ka dapat malungkot dahil parang singaw lang ang buhay sa lupang ito. Kaya sinabi ni Solomon, sa lahat ng bagay na ginawa sa ilalim ng araw, ano yung ginawa? Merong ginawang para kaligayahan, para kasiyahan, para ka mag-enjoy, di ba? May time naman yung mga ginawa ay nag-failure, pero lahat ng bagay na yan, suma total, uuwi sa walang kabuluhan. At ang pinaka-final na meron talagang kabuluhan, itong ginawa ng Diyos. Na sa pasimula pa, ito na yung kanyang plano. Before the foundations of the earth, Ephesians 1:4 and 5, naisip na niya, itinalaga na niya, pangarap na niya na ang lahat ng tao ay maging banal at walang dungis at maging anak sa pag-ibig at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi po tayo lugi. Hindi ka lugi. Kung bakit dapat tayo ay meron din tayong pagtitiis. Bagaman hindi tayo kasama doon sa magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas, pero meron tayong pagtitiis, meron tayong pagpipigil sa sarili, pagtitiyaga,
bunga ng Espiritu dahil meron tayong pag-asa at pinapriority mo, binabalanse mo buhay mo. Although parang lamang yung iba na todo-todo yung, meron sabi sa Bible, walang taros na pagsasaya. Bakit naging masama yung walang taros na pagsasaya? Ay puro pagsasaya na lang, wala naman ang pagtitiwala sa inihandang pangako ng Diyos sa kanilang buhay. Diba? Parang ganito rin po yan. Maintindihan natin yung sinasabi doon, mayroong binhing nahasik sa daan, nahasik sa batuhan, nahasik sa dawagan, at may nahasik sa matabang lupa. At ang pinaka parang medyo masasabi nating dito nakakaranas ang marami ay yung sa Luke chapter 8, verse 14. Tingnan natin. At ang nahulog sa dawagan, ano ba yung madawag? Yun yung mga maraming mga ligaw na damo, mga tinik, di ba? Ito ang nakakarinig na parang ganito po yan. Let's say ito yung binhi itinanim sa lupa. Sumibol daw siya, pero ano sabi? Madawag. Ibig sabihin, may umiinis. Hindi niya solo yung sustansya ng lupa. May umaagaw. Parang ganyan po yung kalalagayan ng dawagan. Ang sabi ay, ang nahulog sa dawagan, ito ang nakarinig at samantalang sila'y nagsisiyaon sa kanilang lakad, ay iniinis sila ng ano? Ano yung mga umiinis? Ng mga pagsusumakit at mga kayamanan, kalayawan sa buhay na ito. Kaya ano nangyari? Hindi nagbubunga ng kasakdalan. Na-choke sila ng ano? With cares. Ano ba yung mga cares? Yung mga alalahanin sa buhay. Mga pangangailangan. Diba? Kailangan kong gawin ito. Kailangan kong gawin ito. So naaagaw yung kanyang time na imbis na balanse yung kanyang buhay at kung maaari nga, mas ahead, di ba? Priority ang kaharian ng Diyos. Pero, ang nangyayari, mayroong umiinis. Yung mga alalahanin, yung pagpapayaman niya, yung mga pleasure. Hindi naman masamang ikaw ay mag-enjoy. Pero tingnan mo na, parang mag-ano ka naman, mag-inventaryo ka naman. Tingnan mo naman kung talagang pinapriority mo ang kaharian ng Diyos. At ang tunay na pagsamba ay yung pag-aaral, yung mapuspos ka ng pagkaunawa kung gaano kalaki, kaluwang. Ikaw ba'y laging nagbubulay-bulay na mahal ka ng Diyos? Kung gaano ka, ang kasakdalan ng pagmamahal ng Diyos sa'yo? Lumalago ka ba dyan? Marami ka bang natutuklasan ng mga gagandang bagay? Nakatuon ba ang isip mo dyan? Hindi yun lamang nakatuon ka sa mga problema, pangangailangan, mga asikasuhin, mga cares, at saka yung gusto mong sumagana. Wala namang masama. Pero sumobra namang natangay tayo ng ating pangangailangang pisikal. Di ba? Kaya tuloy ang nangyari, yung kasakdalan ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang isipan, hindi nagliwanag, hindi lumago, hindi lumalim, hindi tumibay. Makinig kayo sa akin magaling. Hindi tayo humahatol. Minsan, nagtanong ako sa isang nagtuturo na paano yung ating mga ninuno nung panahon ng Hapon, panahon ng Kastila, na nakarinig lamang sila na tinubos tayo ni Kristo sa ating mga kasalanan. Unlike sa ating panahon ngayon na nakapag-aaral tayo, nakapag-lilinang, sabi niya, hindi tayo makakahatol. Maybe ligtas sila dahil naniwala sila kay Kristo. Ibig sabihin, walang tiyak dahil naniwala naman sila kay Kristo sa ginawa sa cross. Pero kung huhugutan mo ang Bible, may danger na magstay ka lang doon sa naniwala naman yan kay Kristo. Busy kasi, kailangan niya maghanap buhay Kaya hindi siya makasimba o hindi siya makapag-aral ng salita ng Diyos. Hindi siya makapag-join kasi ang iniintindi niya yung para sa pamilya niya Pagmamalasakit sa buhay. Pero dapat maging matalino tayo. Hindi tayo humahatol pero lumagay ka na sa sinasabi ng banal na kasulatan. Yung sinasabi na tayo'y dapat lumago sa pagkakilala. Tumibay kung ano ang luwang, ang lalim at pag-ibig. Sabi nga ng Ephesians 4:13, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. Diba? At ang pagkakilala. Ano yung pananampalataya? Yung pagkakilala sa anak ng Diyos. Hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Sa paanong paraan? Nabubuo sa iyo ang buong kapuspusan ng pagkakilala kay Kristo sa pag-aaral, sa isipan mo. So, sabi ko nga, marahil, iba-iba yung pamamaraan ng tao, iba-iba yung, even sa mga believers, kung gaano yung pag-take niya, pagtanggap niya sa salita ng Diyos, sa pag-ibig ni Kristo. Kung iba-iba man, merong parang bahagya lang, meron namang medyo active sa pag-aaral, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. At meron naman talagang hindi niya pinababayaan yung kanyang paglago. Sabi ko nga, wala naman sa Bible to. Isang bagay na maaaring reward sa isang mananampalataya na andoon yung talagang pagpapahalaga niya sa kanyang paglago, sa pagkakilala kay Kristo, na talagang inuuna niya sa kanyang buhay. Kahit na minsan anong krisis, mga
alalahanin sa buhay, pero hindi yun nakakasagabal sa kanya. Hindi siya maramot sa pagbibigay ng panahon sa pag-ibig kay Kristo. Naalala ko yung sabi ng isang quote sa Facebook, napakadamot niya sa pagbibigay niya ng oras para sa akin. Pero lalapit lang siya sa akin pag meron siyang pangangailangan. Sabi niya, napakasakit para sa akin. Mahal ko siya, pero ang damot niyang magbigay ng oras sa akin. Pero naaalala lang niya ako pag meron siyang pangangailangan. Sana tayong mga mananampalataya talaga kay Kristo, hindi lang tayo lalapit pagka may problema ka. Pag mayroon ng mga gusto kang hingin sa Diyos, marami ganyan. Hindi po dapat. Kasi ang nakalulugod sa Diyos ay yung ating pananampalataya. At ang pananampalataya ay nanggagaling sa pag-take mo, sa pakikinig mo, pag-appreciate mo, sa pag-value mo sa salita ng Diyos. Kaya sabi ko nga, lalabanan mo nga yung laman mo eh. Kasi against yan. Magkakaroon ka ng self-control. At uutusan mo pa nga eh. Sabi nga ni David, kaluluwa ko, purihin at sambahin mo ang Diyos. Siguro nararamdaman niya na yung kanyang body, yung kanyang kaluluwa, tamad. Pero hindi, sabi niya, inutusan niya yung kanyang kaluluwa. Purihin mo ang Diyos, sambahin mo ang Diyos. Ibigay mo sa Diyos yung nakalulugod sa Kanya. Sabi ko nga, kung ang isang tao ay matyaga, kung ang isang tao ay talagang pinapriority ang Diyos at malinaw sa kanya ang tunay na pagsamba sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagtanggap niya at paniniwala niya, kahit na mahirap minsang tanggapin sa isipan, pero matiyaga siya na inuunawa ang salita ng Diyos, yung kanyang paglago, hindi na yun mawawala. Yung pagkaunawa mo na hindi nauunawaan ng iba, pagdating sa langit, marahil yun ang reward mo. Yung joy mo sa pagkakilala mo sa Diyos, yung liwanag sa iyo, sa kagandahan, dala-dala mo yun hanggang dun sa kabila. Para sa akin, hindi ka lugi kung yung iba nag-i-enjoy, ikaw, nagsusumikap pa rin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi masama mag-enjoy. Hindi masama kung ano man ang gawin mo habang naandito ka sa lupa. Pero, sabi ng salita ng Diyos, para tayong singaw lang. Huwag lamang yung mga bagay na iniisip mo, pupunta ako sa lugar na yon, kikita ako doon. Sapagkat kung yun lang ang nasa isipan ng isang tao, yung mga pagsusumakit, yan ang umiinis para hindi tayo magbunga na nakalulugod sa Diyos. Kaya makikita natin, glorified ka na, body of Christ, templo ka ng Diyos, ba? Secured ka na, ligtas ka na. Kahit na ano pa minsan ang nararanasan natin sa buhay sa lupang ito. Ibig sabihin, mayaman ka na. Daig mo ito. Kahit na minsan naririto ka. Okay, kung nandito ka sa upper class, alam ko, iba yung prinsipyo mo. Iba yung nagiging pananaw mo. Hindi lamang puro sa mga bagay sa lupang ito. Sabi ng Hebrew 9:27, itinakda sa mga tao mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. At agad itong sinundan ng talatang 28, gayon din naman si Kristo. Minsang inihandog upang dalhin ang kasalanan ng marami. Ang salitang gayon din naman ang nagpapakilala at nagpapakita ng kahulugan na ang paghahandog ni Kristo ang katuparan nung itinakdang yon. Na dapat tayo ay hatulan pero nawala tayo sa paghatol. Ibig sabihin, kahit gaano pa ang enjoyment mo at mga success na ginawa mo sa lupang ito, pero kung hindi mo ibinilang ang sarili mo doon sa ginawa ni Kristo, walang kabuluhan. Ang katauhan ay may itinakdang kamatayan at paghuhukom dahil sa kasalanan. Isang hatol na walang taong makakatakas, ngunit si Kristo ang humalili para sa atin. Ang kamatayang itinakda sa tao ay ang kabayaran ng kasalanan at ang paghuhukom ay ang hatol na hinihingi ng kasalanan. Ang lahat ng ito ay ganap na naisakatuparan sa krus. Pinasan ni Jesus ang paghuhukom. Dinala niya ang kasalanan at namatay siya sa kamatayang para sana sa lahat ng tao. Pinatunayan ng aklat ng Hebreo na inalis niya ang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang hain. Humarap siya sa Diyos, alang-alang sa atin, at minsan siyang inihandog para sa lahat, kahit anong kalalagayan ng buhay mo. Ibig sabihin, ang manampalataya ay hindi na naghihintay pa ng paghuhukom para sa kasalanan, sapagkat ang paghuhukom na iyon ay natupad na kay Kristo. Amen po ba? Diba? Dahil tinupad ni Jesus ang itinakdang iyon, ang mananampalataya ay wala na sa ilalim ng hatol ng kasalanan. Hindi ba mai-enjoy mo yon? Hindi ka na maiinggit, panatag ka na, kontento ka na. Mag-enjoy ka man, hindi ka man mag-enjoy, kung loobin ng Diyos, kung ano man ang kalalagayan mo, ang mahalaga, alam mo, wala ka na sa paghatol. Meron ka ng buhay na walang hanggan. Wala na ang parusa. Naganap na ito sa krus. Ang katubusan natin ay walang hanggan. Tinupad ni Jesus ang itinakdang yon. Kaya ngayon, malaya ka na magpakailanman. Diba? Ito ang huli. Ang Diyos po ay very gentle. Ibig sabihin ng gentle, banayad. Hindi po siya namimilit. Hindi kanyan parang tatakutin. Sabi dyan, hindi siya namimilit o nanggigipit ng tao. Inaalok lamang niya ang kabutihan
ng kanyang biyaya sa mga handang tumingin, hinahanap o naghahanap at tinatanggap yung kanyang alok na buhay na walang hanggan. Kapag ayaw ng tao, hindi niya to pipilitin. Tandaan nyo to, siya po'y banayad, hindi siya namimili. Minsan lamang maaaring dumaan ang Diyos sa buhay ng isang tao. Minsan lang. Ang buhay natin, isa lang sa lupa. Kaya sabi ko kanina, alam niyo po, napakapalad natin. Although, hindi tayo, parang minsan nakakaingit yung iba. Diba? Pero napakapalad natin dahil ang buhay natin ay isang beses lang dadaan sa lupa at ang bilis ng panahon. Kaya kahit anong ginawa mo sa lupang ito, na wala ito, yun ang sabi ng Ecclesiastes, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. At ang sabi ng James, kung ano-ano yung mga plano mo sa lupang ito, kung saan ka pupunta, kung iniisip mo, nag-iisip ka kung saan ka sasagana, magpa-prosper ka. Pero sabi doon, alalahanin mong para lamang ikaw singaw. Lalabas, mamaya mawawala. Kaya itong nangyari po sa buhay natin, napaka-bless po ng bawat isang mananampalataya. Amen? Ang pinakamahalaga sa buhay ay nasa atin ang pagkaunawa at pagkilala kay Kristo. Ang challenge nga, sabi ko nga, alam nyo, habang may lakas ka pa, basahin mo na yung Bible mo. Basahin mo na basahin. Mula Genesis, disiplinahin mo sarili mo. Kasi kung naubos lang ang panahon mo sa magiging maganda yung buhay mo sa lupang ito, ang lagi mong inihahanda maging maganda ang buhay mo sa lupang ito at na-miss naman natin yung pinakamahalaga sa buhay, wala ding kabuluhan yan. Sana ito pong mga pag-aaral natin, itong ating pagbubulay-bulay, itong ating pananaw, habang tumatagal, nakikita natin, bless na bless po ang buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Di ko alam kung nanghihina na ba katawan mo, kung ano-ano na ba nararamdaman mo, at minsan kung ano-ano yung mga sa kaisipan na dumarating sa atin. Kaya pag dito ka lang nakatuon, okay, may masayang panahon, pero habang tumatagal, yan po ay mawawala din. And the best na journey na encounter natin ay ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo.